yung busy sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Ano nangyari? Yung pang-iisnab ng 18 Brave Marines. Sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw to mga kargador lang daw ito. Hindi daw mga bayani ito. Ulul. Anong hindi mga bayani itong mga ito? Simula nung sila ay na-enlist bilang mga sundalo sa Pilipinas, kay Marines, kay Navy, kay Air Force, kay Army, the moment na sila ay pumirma, the moment na sila ay naging militar, bayani na sila, eligible na sila na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Ikaw, Erwin Tulfo, tsaka Rapi Tulfo, putya, pag namatay kayo, hindi kayo pwede dyan sa libingan ng mga bayani. Doon kayo sa libingan ng mga manyakis. Oo, kung may libingan ng mga manyakis, kayo ang may pinakamalaking doon, Musoleo. Mga bayani ito, nagtanggol ito sa bayang Pilipinas Mga naging sundalo ang mga ito Kung sakali man na yung iba sa kanila enlisted lang, bayani pa rin yan dahil ininlist nila yung sarili nila para sa pagmamahal sa bayan. So kung sakaling kailanganin sila ng bayan, they are there to defend the country. So para sa akin, bayani yung mga yan, sa inyo hindi. Dahil Dahil kayo, yung kanilang sinusumbong. Na-dismiss. Sabihin nyo, mga dismissed yung mga yan, mga dishonorably discharged. Natanggal sila, naawol sila sa kanilang sa kanilang pagiging serviceman. Natanggal sila sa pagiging militar at nagtrabaho sila dyan kay Zaldico kasi kailangan nilang kumita ng pera. Kayo din naman may mga retired din naman kayo, di ba? Na mga military personnel na mga nagsisilbi na mga security ninyo, di ba? Yan yung kalakaran Natatandaan ninyo itong mga Tulfo na ito nung tinanggalan sila ng mga kapulisan na mga security, 'di ba? Military ang sa kanila, ang nag-serve na mga security at bodyguards nila. Tandaan niyo 'nun. 'Di ba? Ngayon etong mga militar na to, militar pa rin naman sila, ex-military na nagtrabaho sila dito kay Zaldico dahil yun ang nire-require O kailangan ex-army, ex-military, ex-marine, yun ang requirement ni Zaldico So ngayon sinasabi nila, bakit? Alam nila na pera yung binibitbit nila. Bakit Bakit hindi nila sinumbong? Ayan na nga Sinusumbong na nga nila Regardless sabi ko nga, regardless if they are Marines, ex-Marines, not Marines, if they are Cargador, regardless. Bakit doon tayo nakafocus sa kanilang title? Bakit hindi tayo nakafocus doon sa kanilang mga isinisiwalat? We are talking about personal knowledge. Sabi nga nila, sa korte daw, kapag meron kang personal knowledge, meron kang ikaw ay first hand na experience mo yung bagay, tinatanggap na yung testimonya mo. Testimonial evidence, so long as it's first hand experience and it's personal, you have personal knowledge, tinatanggap yan ng korte. Itong mga sundalo na to, meron silang mga ID. Si Zaldico, sinasabi natin na siya ang isa sa mga pinuno ng mga magnanakaw sa Kongreso. Tapos, meron silang mga ID, proof na nagtrabaho sila kay Zaldico. Sinabi ni Zaldico, ganito, ganyan. Sinabi ni Orly Gutesa, ganito, ganyan. Nag-corroborate doon sa statement netong Marines. So, bakit hindi tayo mag-focus doon? Halimbawa, katulad niyan, si Loren Legarda. Sabi nila, si Loren Legarda nakatanggap. Ngayon, patutunayan mo bilang isa ka doon sa mga nakatanggap di umano, patutunayan mo na hindi ka nakatanggap. So pupunta ako doon, nasasabihin ko sa 18 Marines, sigurado ba kayo na nakatanggap ako? Binigay nyo ba sa akin yung pera? Hindi po. Basta ang alam po namin, magdi-deliver kami sa inyo. Pero kung natanggap nyo yung pera o hindi, hindi po namin alam. Basta nagdala po kami ng maleta sa bahay ninyo. Ngayon ako okay, so sinasabi mo na wala akong natanggap, hindi mo ako nakita na ako mismo kumuha ng maleta na yan. Therefore, pwede kong i-deny yan. Kasi hindi ko naman talaga ginawa yan. Di ba? Katulad kay Jinggoy, anong sabi nung mga tarantadong mga taga DPWH? Nagbigay kami kay ganito, nagbigay kami kay ganyan. Sino ba 'yon? Ako ba mismo yung binigyan nyo? Sabi ni Jinggoy. Magkakilala ba tayo? Hindi po. Ako ba mismo yung binigyan mo ng pera? Hindi po. Bakit ako? Bakit ako yung makukulong? Ibinigay po kasi dun sa assistant nyo. Di siyang kasuhan nyo. Bakit ako? Di ba? Andiyan dyan na yung kanilang mga testimonya Kung ikaw sa tingin mo, wala ka talagang ginawang masama, di questionin natin yung mga testimonya nila. Scrutinize natin kung yung mga
false or mga butas sa testimonya nila. Hindi yung putya, sisiraan nyo kagad sila na, dishonorably discharged yan. Hindi sila 18, hindi sila Marines, mga kargador lang sila. Sabi ko nga, kahit basurero tawag nyo dyan, kahit magbubuti tawag nyo dyan, the fact na meron silang ini-expose na corruption, we should listen. And tingnan natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila. May mga binanggit silang mga tao. O di pumunta yung mga tao dyan and i-confront yung accusation sa kanila. Papaano ka nakakasiguro na nakatanggap ako? Nakita mo ako mismo? Ikaw mismo nagbigay sa akin? Hindi ba? Ito na yung pagkakataon para ma-confront nyo sila eh. Bakit hindi nyo sila, bakit hindi nyo sila imbitahan ng maayos and bakit hindi ninyo i-lay down yung mga mga reservations ninyo sinasabi nila. Sinasabi nito ni Rapi Tulfo, yung iPhone 16, wala pa yan noong 2024. Utsang ina. Naisip mo yung iPhone 16 na yon, pero hindi mo nakita yung ibang mga testimonya nila tungkol sa mga corruption pagdi-deliver ng pera. Yung iPhone 16 hindi mo nakalimutan ha. Ano pa? Mamaya ipapakita natin, pero dito muna tayo sa nangyari kahapon. Dumating sa Senado ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Pero imbis na dumalo sa meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, media ang kanilang hinarap. Narito ang agenda. Bakit? Kasi initially, Blue Ribbon Committee, hearing. Nagpatawag nga kayo, pinatawag nyo si Romualdez, pinatawag nyo si ganito, si ganyan. Sino lang ba nagpunta? Si Matibag lang nagpunta tapos nagkalat-kalat pa ng mga chismis doon. Hindi nga, nagpunta si Martin Romualdez, inimbitan nyo rin eh. Pero hindi naman kayo nagagalit kay Martin Romualdez. Buti nga itong 18 Marines, nagpunta sila dyan eh. The fact that the 18 Marines were there, nagpunta sila dyan, ibig sabihin, yung 18 Marines, ready silang humarap sa inyo. Kaya lang, hindi nila kinikilala yung komite ni Erwin Tulfo. Ang kinikilala nila, yung komite ni Marcoleta. Now, plain and simple. Sabi naman, you are all invited. Maghihiring ulit yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Pumunta kayo. Pumunta yung mga senador na matatapang na mga congressman kasi tingnan niyo yung Alvarez, si Pusang Ina, nagpunta siya dun eh. To confront this 18 Marines. So ngayon, kailangan ganun din ang gawin ninyo. Pumunta kayo sa hearing ni Marcoleta kasi doon sila uma-attend. Bakit nyo sila pinipilit umattend sa isang meeting lang? Meeting lang yan. Dapat pag meeting kayo lang. Bakit kayo nagpatawag ng meeting tapos may mga resource person doon? Kasama ba ng Blue Ribbon Committee yung mga resource person na yan? Di ba usually ang nagmi-meeting yung involved lang? Halimbawa, meeting ito ng committee. Di ba yung dapat yung mga members ng committee lang nandoon? Bakit kayo nagpatawag ng mga tao? Nagsubpi na kayo ng mga tao. Nung hindi nagsidating yung mga tao, consultative meeting na lang. Sinong kinoconsult nyo? Kinoconsult nyo yung NBI? Kinoconsult ninyo yung ombudsman? Bakit? Ba't nyo sila kailangan i-consult? Ang tagal-tagal na ng na yan. Ang tagal-tagal na ng Blue Ribbon Committee na yung umaandar. Panahon pa ni Lacson. Hindi naman siya nagko-consult. Tapos ngayon, biglang magkakaroon na ng consultation. Ano kayo, doktor? Ano yung check-up yan? May magpapatuli ba dyan? Mga walang hiya kayo? Ngayon, nung pababa na yung 18 Marines, syempre, naglabas muna sila ng kanilang mga saloobin. Pababa na sila, bigla nyong kinancel. Pupunta kasi kami sa Mindanao. Tutulong kami, mga ulol. Tutulong dun, hindi nyo man trabaho yun. Pag pumunta ba kayo, lahat kayo mga senador na nandiyan kapo, pumunta kayo sa Mindanao. Yung mga gumuhong building doon, tatayo ba ulit yun? Hindi naman. Hindi kayo kailangan doon. Ang kailangan lang ng mga taga Mindanao na naapektuhan nito Lindol, pondo at saka ng maayos na sistema ng rescue operations, ng pagbigay ng tulong, pag-assure na safe ang lahat. Wala kayong may tutulong doon. Kahit 5 tulpo magpunta ron, baka maubos pa yung mga babae doon. Imbis na matulungan. Uy, maganda to ah. Uy, chicks to ah, panalo to ah. Putsang ina, baka madagdagan pa yung mga anak niyan. Report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang buong pag-akala ko, didiretso na sila doon sa Blue Ribbon Committee ni Senador Win Gatchalian. Sino-sino lang ang sumipot sa kanyang pagdinig? Corina, NBI, DOJ, Ombudsman at iba pang mga opisyalis ng gobyerno ang sumipot sa Blue Ribbon meeting ngayong araw. Kung may showdown sa liderato ng... Putsang ina, ba't ako ate ng meeting? You invited me for a hearing. Hindi meeting. Tapos magagalit kayo sa akin na hindi ako nagpunta dyan.
Binago nyo na naman eh. Hearing, naging meeting eh. Ba't pa ako pupunta dyan? Magmi-meeting lang pala kayo. Ano mapapatunayan natin sa meeting? Di ba ang meeting usually, ano yan eh, brainstorming yan eh. Magbi-brainstorming kayo. O ito, meron tayong goal, meron tayong target, what went wrong, di ba? Ganun pagka-meeting. Putsang inang yan. Saan ka makakita ng meeting, tas parang hearing? Talaga maintindihan, anak ng tinapay talaga itong mga senador natin. Tapos gusto nila sila bida. Bobo naman. Ng Senado, meron din sa liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal at hindi nga sumipot ang 18 Maleta Boys sa nangyaring consultative meeting na Tingnan mo, di ba? Yung 18 Marines, ang tawag natin 18 Marines, the brave 18 Marines, they're brave. Oo, kasi inano nila kanilang buhay. Sabi ko nga sa inyo, even us vloggers, grabe ang death threats namin. Grabe ang pressure sa amin pagdating sa mga kaso. Grabe ang pangbabash sa amin. So are we brave? I really look at myself as a brave person. Why? Kasi with all of this, nandito pa din ako, naghahatid pa rin ako ng walang prenong reaksyon sa lahat ng mga balita sa bayang Pilipinas. Pagte-take advantage sa freedom of expression. O ito mga ito ganun din, families nila, livelihood nila, buhay nila, lahat yan delikado dahil dito sa ginagawa nila. With the massive corruption na ini-expose nila, talagang pwedeng mamatay itong mga to. Sa ngayon, inaano pa yan? People are trying to reach them, to bribe them into yung manahimik sila. O next thing na gagawin nitong mga sindikato, tatakutin na yan sila. And then ipapapatay na yan sila. Ganun yan eh. Lalapit yan sa'yo. Bayaran kita para manahimik. Pag hindi ka na nahimik, yung ibabayad nila sa'yo, ibabayad nila sa tao para pumatay sa'yo. Ganyan ginawa nila kay Percy Lapid eh. Diba? Ganyan ginawa nila kay Percy Lapid. Hindi ka tatahimik ha? Sige. Yari ka ngayon. Maraming mga offers kay Percy Lapid para tumahimik. Anong ginawa niya? Hindi, nagtuloy-tuloy siya. Yung mga yung supposedly ibabayad sa kanya para tumahimik, binayad sa tao para pumatay sa kanya. Nino, kayo nang bahalang humusga kung sino nagpapatay talaga sa tao na yan. Pero sino ba yung mga binabanatan yan? unahan ni Senator Erwin Tulfo. Drama kung ituring ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagsulpot ng 18 Maleta Boys sa Senado. Pero hindi naman para Maleta Boys ang tawag nila, di ba? Dito mo masasabi talagang bayaran ang mainstream media. Why? Kasi kung ano ang sabihin neto ni Gatchalian Black, yun din ang ini-echo nila. Why? Tapos magagalit sila pag sinabing bayaran sila. sumipot sa Blue Ribbon Committee meeting ngayong araw. Yan ay dahil sa harip na pumasok sa Senate plenary kung saan naghihintay ang komite, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla para magpa-press conference. Nandito na sila Sana pumunta na lang sila dito. Pupunta nga sila dyan in-adjourn nyo. Biglaan yung kinancel, pupunta kayo sa Mindanao. Hindi naman sila natatakot sa inyo, Win Gatchalian. Ano kaya nga sila nagpunta dyan In the first place, yun naman talaga yung gusto nilang mangyari. Kahit nung panahon pa ni Ping Lacson, nagre-request na sila na mapatawag sila. Hindi nga sila napatawag Kaya lang, papaano ka nga naman a-attend sa isang hearing na ang presiding officer nagsabi na kukwelyohan, sasampal-sampalin. Paano ka nga attend sa gano'n? Halimbawa, sabihin ko sa'yo, Win Gatchalian, pag ikaw nakita ko sa party ko, susuntukin ko mukha mo. Pupunta ka pa ba sa party ko? Pero it's a sign na itong 18 Marines hindi nagpapapressure because after all, pumunta pa rin sila dyan sa Senate to show you na we are willing. We are willing to go here. We are willing to testify. Bigyan nyo kami ng patas na laban. Hindi yung gagamitin nyo yung mga kapangyarihan ninyo para i-contempt kami, ikulong kami. Go tayo, tanggalin niyo si Erwin Tulfo diyan. Tanggalin niyo si Erwin Tulfo diyan bilang committee chairman kasi siyang inaakusahan Tanggalin niyo siya, mag-inhibit siya. Darating kami diyan. And besides, yun nga yung sinasabi. I-settle niyo muna 'yan. Magkaroon kayo ng numero 13. Pag nagkaroon kayo ng numero 13 at naiupo niyo na yung Senate President ninyo na gusto natanggal na si Alan Peter Cayetano, at meron na kayong legitimate na majority at legitimate na Blue Ribbon Committee group, patawag niyo yan, pupunta yung mga yan.
Si Lacson pa lang ang Blue Ribbon Committee Chairman. Gusto na magpunta ng mga yan eh. Sino ba si Erwin Tulfo para matakot yung mga yan? Hindi sila natatakot kaya nga nagpunta sila diyan eh. Kaya nga sila kasi they have to consult itong bagong Senate President si Cayetano kung dapat ba umattend sila diyan. Kung unconstitutional yan at meeting lang yan, bakit kami a-attend diyan? Hindi naman pala hearing yan. Tanga ka pala eh. Gusto mo nagmi-meeting kayo diyan, bigla akong papasok diyan, trip ko lang, okay lang sa iyo yun. Pwede yun, meeting nga yan eh. On the drama, kung pupunta mo doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Unang sinabi Sinabi na ibigay na nila yung kanilang mga testimonya under oath na ibigay nila doon sa nakaraan na Blue Ribbon Committee hearing eh. Kayo na ngayon na mga inaakusahan nila, kayo na ngayon ang kailangan sumagot doon sa mga akusasyon nila. So yun ang kailangan yung gawin. Sagutin yung mga akusasyon nila. Hindi akusahan sila, sirain yung kanilang mga pagkatao. Kredibilidad, sirain. Hindi, sagutin ninyo. Nagnakaw kayo o hindi? Ganon. At maging legal muna kayo at legitimate kayo na nasa inyo ang majority at maghalal kayo ng Senate President para makompel etong mga ito, mapilitan silang umattend sa inyo because if they will not attend, pag pinatawag nyo sila, pwede nyo na silang i-contempt. Tama? Gusto naman nitong mga ito talagang umattend. Huwag kang mag-alala. Kagatsalya, huwag kang mag-alala. Pag nagpatawag ulit si Cayetano si Marcoleta ng hearing, gusto namin umattend kayo. Tapos doon sa hearing na yon, questionin nyo itong credibility na itong mga Marines na ito or sundalo, maletagang, basurero. Iano ninyo. Doon nyo scrutinize. Kung talagang gusto nyo. Kayo na nagsabi, this is just a consultative meeting. Consultative meeting, tapos gusto nyo umattend yung mga resource person. Anak ng tinapay, ang gulo ng isip ninyo. ang legal counsel ng Maleta Boys na si Attorney Lavito Baligon na dapat mag-inhibit si bagong Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sakaling umusad na ulit ang investigasyon sa flood control scandal. Sabi kasi ng Maleta Boys, isa raw si Tulfo sa mga nakatanggap umano ng maletang may pera, bagay na itinanggi na ng senador at sasampahan niya ng kaso ang grupo. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga in-meeting pa lang ito eh. G? Ulul. Hindi sana meeting na yan. Hindi sana sinabi mo, mag-i-inhibit na ako dahil kasama ako rito sa mga inaakusahan na itong 18 Marines eh. I'm inhibiting myself from this. I will create a subcommittee which is gonna be headed by this person. By this senator. Siya na ang mag-hearing. Wala na ako dun. Bahala na sila. Kung ano yung kanyang kung ano yung resolution na kanyang isasubmit sa akin, I'll just forward it to the authorities. Hindi ka nga nag-inhibit dyan eh. So, ibig sabihin, wala kang balak. Kolorum nga kayo eh. Kolorum nga kayo eh. Tinanggap mo pa rin yung tinanggap mo pa rin yung posisyon na yan eh. Sabi nga nung kapatid mo na si Ben Tulfo eh. Wala na bang iba? Bago pa lang yung kapatid ko, 1 taon pa lang na senador yun. Tapos papahawakin nyo ng isang komite na kailangan abogado ka. Babo, ano daw siya? Mag-i-inhibit daw siya. Kung talagang gusto mo mag-inhibit, may plano ka mag-inhibit, nag-inhibit ka na, sir. Hindi ka nga nag-inhibit, nagmi-meeting na kayo, hindi ka nga nag-inhibit eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-uusapan din sa floor, let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Unang iginiit ni Tulfo na tila selective ang 18 Maleta Boys sa naging mga akusasyon. Kasama kasi sa kanilang naunang affidavit ang pagpapadala rin ng maleta kina Hindi naman kayo. Napapansin nyo yung pagiging selective nila, pero yung pagiging selective nyo, hindi nyo naman napapansin. Ilang beses na, sa mga diskaya pa lang, lumabas na yung pangalan ni Martin Romualdez. Lumabas na yung pangalan ni Martin Romualdez. Hindi nyo pa rin pinipitas si Martin Romualdez. Ang daming mga congressman na lumabas, mga pangalan, Kimbo, sino ba to? Yung Arjo Atayde, si Roman Romulo ng Pasig. Ang daming mga lumabas na pangalan ng mga congressman. Napatawag nyo ba yan? Si Ping Lacson, sinabi na ni Ping Lacson, merong mga contractor, at least mga 70 na mga congressman na mga contractor, may pinatawag ba siya kahit isa? Siya mismo ang nagsabi na itong Bersamin at saka itong Pangandaman at saka itong si Olaybar, sila ang kumukubra, hindi nakakarating sa presidente. Napatawag ba dyan sa Senado? So ngayon, ang sinisilip ninyo, kasama si Mark Villar at saka kasama si Loren Legarda doon sa affidavit. Tinanggal ba? Hindi man tinanggal. Si Mark Villar, kasama pa rin naman siya doon sa affidavit. It's up to Mark Villar to prove
na wala siyang kasalanan, or it's up to the 18 Marines to prove na talagang may kasalanan si Mark Villar. Oh, ganun lang sasabihin ni Mark Villar eh. What are your proof na nakatanggap talaga ako? Okay, you delivered money sa akin. Oh, did you see me receive those money? Hindi po. Oh. So, hindi mo nakitang na-receive ko. Hindi mo mismo nakita na pera yung binigay mo sa akin. Oh, so ano pang pinag-uusapan natin dito? O ganun din sana si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, kayo, mga maleta boys, tinanggap ko ba yung pera? Ako ba mismo yung kumuha ng pera? Nakita nyo ba na tinanggap ko yung pera na yan? Di ba? Yun lang naman yun eh. You are a senator and you can question them. Pwede nyo silang tanungin tungkol doon. Pero ayaw nyong gawin. Bagkos, ang ginagawa nyo, sinisira nyo na yung pagkatao nila. Nakita mo ba to si Loren Legarda? Na bagamat nakasali yung pangalan niya, sinira niya itong 18 Marines. Si Mark Villar. Oh, nakasama din siya. Oh, nakita nyo ba na sinira niya yung reputasyon nitong mga 18 Marines? Pumayag pa nga sila eh. Na magpunta yung mga yan to shed light kasi kung sino yung nag-aakusa sa'yo, siya lang din ang makakapag-absuelto sa'yo. O katulad dito kay Loren Legarda. O anong sabi nila? Nag-deliver po kami ng pera sa bahay ni Loren Legarda. Pero hindi namin nakita. Kasi kung itatanong sa amin ni Loren, nakita nyo ba tinanggap ko yung pera? Hindi. Nakita nyo ba ipinasok sa bahay ko mismo yung pera? Hindi. Basta maghahatid kami ng pera sa'yo. Pero hindi nga lang namin nakita kung natanggap mo. Kasi sinabi, nagbaba na sila ng maleta, papasok na, nagsara. Tapos biglang pagbukas, lumabas na si Saldi ko, umalis na sila. So supposedly, maghahatid sila ng pera doon kay Loren Legarda. Pero, hindi na nila alam kung natanggap ba ni Loren Legarda yung Basta lumabas yung pangalan niya doon. Kasi talagang nandoon yun sa itinerary namin. Maghahatid kami ng pera sa kanya ng maleta. O, di ba? Kaya nga sabi ni Baligod eh. Kung feeling mo na drag yung pangalan mo, nasira yung pangalan mo, Loren Legarda, if you feel that way, you can file cases with dito sa mga nagdawit ng pangalan mo. That's your option. Ganun din. Si Erwin Tulfo, nagdemanda siya. Si Mark Villar, pwede rin siya magdemanda kung nasira yung pangalan niya dahil dito. Ganun lang yun. Kaya nga natin sila gustong kausapin eh. Senators Loren Legarda at Mark Villar. Pero hindi ito inilantad sa naunang pagtitipon ng grupo nitong nakaraang linggo. Base sa affidavit, naghatid daw ang ilan sa maleta boys ng 2 medium-sized maleta sa 40 Cambridge Street sa North Forbes Park. Pero binawi rin ito agad ng abogado nila kanina. Ang tangi lang daw nilang nakita ay ang boss nilang si dating Congressman Zaldico na pumasok sa property na iniuugnay kay Legarda. So ang maalala namin sa due respect, pasensya na sabi, wala kaming nakitang malita na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. Pero nanindigan ang kampo ng 18 Maleta Boys na totoo ang paghatid ng umano'y 7 medium-sized maleta kay Villar noong 2022 sa bahay umano nito sa Portofino South sa Las Piñas. Tugon ni NBI Director Melvin Mati. Katulad nun, it's up to Mark Villar kung ano nang gagawin niya. Even if Mark Villar is part of the majority ni Cayetano. Pinatawag ito ni Marcoleta, nasa kanya na yan ngayon para questionin etong credibility or nagsasabi ba ng totoo yung mga Marines. And sa totoo lang, kung ako si Erwin Tulfo, kung talagang wala akong natanggap na pera, yun yung unang-una kong gagawin. I will confront them and ask them questions na mag-aabsuelto sa akin. Opportunity na yun para kay Erwin Tulfo nung sinabi mo na nagdadala ka ng babae sa akin, nakita mo ba talaga na pumasok sa ko? Nung sinabi mo na binibigyan nilang ng tip yung hindi ko mapipili, sino nagbigay ng tip sa nakita mo? Ako? Ako mismo? Di ba? Doon mo malalaman yun. Pag sinabi nung maitin mo, sir, hindi ikaw, yung assistant mo. So yung assistant ko nagbabayad. Baka siya yung nagbabayad, di ako. Di ba? Ito na yung pagkakataon Kaya nga ayaw ninyong tawagin ito. Kaya nga ayaw tawagin ito ni Ping Lacson. Kasi nga, yung mga taong pinoprotektahan niya, yun yung mga lalabas dito sa mga Marines. Ang masaklap nito, meron pa daw 14. May 14 pa na magsasalita at may mga dala-dala din yung 14 na yun na na mga ebidensya. Naku po. Kaya tarantan na sila. Kailangan talagang suriin kung wasto ang salaysay ng 18 Maleta Boys. Consistent talaga, di ba? Kasi hindi naman pwedeng magbago yung kwento mo mula simula. Dapat hanggang sa dulo yun yung kwento. Hindi. Nag-iimbestiga ka, dapat wala kang Dapat kapag nag-iimbestiga, dapat wala kang kahit partial man lang na na parang
tawag dito, yung solusyon sa utak mo o conviction, dapat impartial ka. Ang sinasabi mo na ganun ba? Kaya nga kailangan natin sila makausap. Kailangan natin yung mga affidavits nila, kailangan natin malaman kung totoo ba ito o hindi. And kung meron man silang mga accusations na ganun, I think ang dapat na magano nito, ang dapat pagtalunan na nila to sa korte. So ito yung affidavit nila, babasahin namin yung affidavit nila. Tapos mag-file kami ng kaso sa piskalya o kaya sa ombudsman o kung saan. Tapos doon na sila magsagutan. Kasi hindi ikaw bilang isang investigador, nandoon ka lang para mag-check ng mga nila. Para mag-check ng kanilang mga sinumpang salaysay, ano ba ito, accurate ba ito, meron ba silang enough evidence? O kung meron naman, then let the court decide. Hindi yung ikaw, hindi ka naman huwes. Ano ka lang, director ka lang ng isang bureau. Hindi naman ikaw ang DOJ secretary para magsalita ng ganyan. Besides, ikaw lang ang nag-iisa, bukod tangi na pinakapangit na NBI director na nuknukan ng EPAL at gusto laging nasa harap ng camera. Diyos mio naman. Kung gawin mo yung trabaho mo, mag-imbestiga, hanggang doon lang. Hindi nagbibigay ka ng ng mga suggestion, ng mga outcome, ng iyong mga decisions, verdict, kung gano'n. Hindi ka naman korte. Andiyan sila para matest yung affidavit nila kung stand the test na may nagtatanong na iba yung direksyon nila. Bagamat pinatawag ang grupo, pasado alas 12 ng tanghali, tinapos na agad ang consultative meeting na pinangunahan ni Tulfo dahil kailangang tutukan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Makakapag-antay naman ito, babalikan natin sila, din imbitahan namin natin ulit sila. Balak daw ng Gatchalian Block na bumisita sa rehiyon. Corina, nag-propose ng agreement ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-share ng signing powers at administrative control over the Senate with SP or acting SP Win Gatchalian sa gitna yan ng leadership dispute. Yan ay para hindi raw maapektuhan ang operasyon ng Senado. Actually, hindi nga ako pabor dyan . Napakabait lang nito ni Alan Peter Cayetano. Tsaka dito mo makikita na si Alan Peter Cayetano, hindi siya sugapa sa kapangyarihan. It's just that siya ang hinalal ng majority ng mga senators and hindi pa nakakapaghalal yung kabila ng bagong Senate President dahil wala naman silang majority number. Sabi nga ni Cayetano rito, if tomorrow or if sa emergency session na sinasabi ninyo, makakuha kayo ng isa pa, maging 13 kayo, wala naman tayo magagawa but to go down . Regardless kung papaano nyo nakuha itong mga additional na mga tao na ito para bumoto sa inyo, labas na kami dun. Ayun ang proseso . Ligawan talaga yan . Takutan talaga yan . So kung matanggal ako bilang Senate President, that's it. Ganun lang talaga. Pero hindi ako bababa dito kasi nga hindi naman ako ibinoto para bumaba dito . Majority pa din ng mga senador noong ibinoto ko nung June 3. Pa rin, sila pa rin yung tama ba June 3 ba? Basta hindi June 3 pala yung sa kanila. Yung binoto si Alan Peter Cayetano, 14 yung bumoto sa kanya bilang Senate President . So kapag nakuha ninyo, bababa naman ako . Kung ako lang, hindi ako pabor kasi syempre, ina-assert mo na ikaw ang Senate President tapos makikipag-term sharing ka. Wag na. Panindigan nyo na yan. Pilitin nyo yung iba pang mga kasamahan ko na sumapi sa inyo para maging 13 kayo. Until then, hindi ako bababa sa pagiging Senate President and I will perform my duty as Senate President. Ganun. I'm not in favor of this term sharing kasi wala din sa konstitusyon yan yung term sharing . Or yung dalawa kayo na pipirma, parang lumalabas dalawa kayo na Senate President. Wala rin yan sa rules ng Senado . At maging ang paparating na impeachment trial ni VP Sara. Pero dahil ayaw umano ng kampo ni Gatchalian, nananatiling hati ang Senado. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na Seeking the Truth. Committee de Absuelto, narinig ko na yan kay Trillanes . Pero ganoon naman talaga . Yung committee naman talaga ni Ping Lacson is Committee de Absuelto. Ito matindi. Hindi niya ina-absuelto pero hindi niya iniimbita. Therefore, hindi sila mababanggit sa transcript ng Senado. Hindi sila pwedeng kasuhan. Kailangan daw mabigyan ng pagkakataon ang 18 Malata Boys para makapag-disclose pa umano ng mga ebidensya at kailangang pagdesisyonan ng taong bayan kung paano ang direksyong tatahakin ng flood control scandal. So as a nation, we have to decide
whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Corina, sa ngayon, Ang hirap talagang kalaban ni ni Alan Peter Cayetano kasi meron siyang mga words na ginagamit na ang hirap lunukin kung matalino ka, mahirap talaga lunukin yun. Mantakin mo, the biggest cover-up hearing, cover-up meeting of our generation. Putsang ina. Yan yung mga matalinong ad hominem. Hindi katulad nila Tulfo na kung ano-ano mga pinagsasasabing salitang kalye. Hindi naman bagay sa kanila. hindi pa kinukumpirma ng kampo ni Gatchalian kung totoo nga na tumanggi sila doon sa ginawang offer or proposal nitong Cayetano Camp. Pero una nang sinabi ni Gatchalian kanina na bukas naman daw silang makipagtrabaho kanino man. Corina. Bukas sila magtrabaho kanino man pero hindi sila sumasang-ayon sa panukala ni Senador Alan Peter Cayetano sa pirmahan. Corina, so far wala pang opisyal na tugon itong si Senator Win Gatchalian pagdating doon sa naging proposal dahil ang naitanong pa lang natin sa kanya kanina ay kung magkakaroon ba sila ng pagpupulong nitong Cayetano Camp dahil nga sa ongoing leadership dispute. So far yan yung inaantay natin kung tuloy ba itong sinasabing agreement sa pagitan ng dalawang kampo at so far nanggagaling pa lang kasi kay Senator Alan Peter Cayetano yung sinasabi na tutol daw itong Gatchalian Camp. Corina. So Hana, marami ang mga haka-haka na baka daw mayroon pang isa o dalawa pa na tatalon mula sa Cayetano Block papunta ng Gatchalian Block. Solid pa ba itong grupo ni Senator Cayetano? Sino ang absent today? Corina, pagdating Tagal-tagal na sinasabi. Tagal-tagal na sinasabi ni Erwin Tulfo na may tatalon. Fake news peddler talaga. Wala naman tumalon. Walang hiya na yan. Oh, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang hanggan.